mundo ng fast-paced technology na pinaganda ng mga high-definition and sharp images, talagang naiiba ang pinhole photography. Isang sinaunang teknik ng pagkuha ng mga litrato na hindi ginagamitan ng lenses, kundi isang maliit na butas lamang mula sa body cap ng camera. Para mas marami pa kaming matutunan mula sa very unique na style of photography na ito, nakasama namin ang isa sa mga popular na pinhole photographer sa Pilipinas, si Mr. Roland Roldan. Sir Roland, let's talk about the history of pinhole photography. Yung pinhole actually, yan ang unang-unang camera. Yung unang kasing lumabas na camera is ang tawag dun, camera obscura. Ang wala naman lente nung araw, isang box lang na nilagyan nila ng butas at doon nagre-record yung film sa likod, yung image sa likod ng box na yun sa loob. Actually, aksidente lang ang pag-discover nun kasi may isang nangyari, naiwan yung isang light sensitive na material sa pader, tapos nun, napansin kinabukasan, may nag-register dun. So, anong nangyari? Parang nagkaroon ng innovation, gumawa sila ng box, nilagyan ng butas, at nilagyan ng light-sensitive na material na paper sa likod, nag-register yung image doon. Doon nag-umpisa ang photography. Thus, nabuo ang salitang photography mula sa salitang photos, meaning light, and graphic, meaning images. Sa pinhole po ba, kailangan malayo yung subject? Hindi naman. Ang basic dito, kaya maliit yung butas, is from 1 inch to infinity na. Lahat sharp. Kaya lang, ang resulting image ng pinhole photography, hindi ganong sharp kasi nga hindi lente ang ginagamit mo. So, nagdedepende ka sa focusing ng maliit na hole dito, pero walang precision na focusing. Pero nagre-register ng image. Even the first photograph taken wasn't sharp dahil wala pang inaimbentong precise camera lenses, pero nabuo pa rin ang konsepto ng pag-produce ng image. Sir Roland, saan po maganda gamitin ang style ng pinhole photography? Karamihan sa mga pinhole, ginagamit ko sa landscape, nature, pagkuha mo with the right amount of light, talagang ipapalabas mo sa pinhole yung parang softness ng kanya, parang tipong romantic. Yung mga tipong parang ang sarap sa mata. Yung bang naiiba kaysa sa mga ordinary na mga pictures na ginagamitan ng mga lente. Sa pinhole, is not actually blurred. Ang tawag dun, soft image. Yan din ang purpose ng mga photo editing software na gumagamit ng mga blur tool para magmukha natural ang isang subject at para mas appealing sa mata. Pero yan na mismo ang concept ng pinhole photography. Soft images na very dramatic at talagang naiiba sa iba. Kailangan ba photographer ka na agad para matutunan mo ang pinhole? Not necessarily. Kasi kagaya nito, hindi ka photographer. Pahawak ko sa iyo. Basta i-click mo lang, kuha na. Mas lalo, magandang advantage kung meron ka talagang parang third eye. Sinasabi nilang third eye sa photography. Yung bang hindi na pag-aaralan yun, pero pag oras ng binigay mo sa isang tao, alam niya kung ano yung magandang kunan. Kaya talagang mas nagiging experimental ang pinhole photography at mas naipapakita ng isa ang pagiging artistic sa style na ito. Meron po bang nabibiling mga pinhole na lenses? Actually, it's not lenses. You can buy the camera itself. Meron ako nakita sa binebenta sa US, talagang pagbili mo, isang parang box siya, tapos meron siyang maliit na kagaya nito na hole, pinhole na siya. Pwede po siyang maging homemade? Pwedeng homemade. Actually, nakagawa ako sa sa box lang ng yung sa sapatos. Oh, shoebox. Oo, shoebox. Merong lalagyan mo siya ng yung film sa loob, tight seal mo siya, ilabas mo, bigyan mo ng mga konting exposure, i-develop mo yung film, may pinhole ka ng litrato. Tulad ng concept ng point-and-shoot photography, mas pinadali ang styling ng pinhole photography dahil kahit point lang ang gawin mo sa iyong homemade camera obscura ay makakaproduce ka ng mga images. Okay sir, so pwede po bang magkaroon tayo ng little demo for us na makita namin kung paano po ba ginagawa ang pinhole photography? Sure, sige. Basically, aalisin natin to, hindi na kailangan to.
Maski na gano'n siya kamahal. Ang gagawin natin basically is isang ganito, lens cap. Yung nilalagay dito, pag bumili ka ng camera, nilalagay dito yan para pang protection sa loob, hindi dumumi. Gamit ang body cap ng isang camera, gumawa ng isang maliit na butas gamit ang isang safety pin. Make sure na nasa gitna ito. And to do that, you may use a normal ruler and a pencil para mahanap ang exact middle ng body cap. Meron na siyang hole. Hindi pwede sa pinhole yung ganito kalaki. So, wala tayong magagawa kasi kailangan mabutasan to ng ganitong size para lagyan natin ito ng aluminum foil. Mas preferred ko yung aluminum foil kaysa dito sa electric tape kasi pag oras ng binutas mo to, talagang bilog siya. Dapat talaga smooth, talagang bilog na bilog yung sa pinhole. Kapag medyo irregular yung bilog, hindi maganda yung kalalabasan. Parang distorted yung image. Para mas soft ang surface ng aluminum foil, gumamit ng scissors para i-flatten ito at gumamit ng tape to keep the foil in place. Next step na ang mismong paggawa ng maliit na butas sa foil. At anong accessible material ang pwedeng gamitin? Ito ngayon ang gagamitin mo. Isang ordinary sewing needle. Ito ang pinaka-critical. Dapat talaga sisilipin mo yung talagang gitnang-gitna at ang gagamitin mo, yung dulong-dulo, hindi mo bubutasin siya ng todo-todo. Ito lang talagang tip ng needle. Kaya naman pala pinhole dahil the very tip of needle ang gagamitin to produce the hole. Dapat ang gagamitan mo is yung SLR, yung pang film kagaya nito, and yung DSLR, yung digital. Hindi pwede ito. Kasi may lente siya. Hindi siya pwede naka-built-in eh. Pwede nyo tanggalin. Masisira. So, hindi siya pwede. Dapat talaga yung nalalagyan ng body cap. And voila! Meron na tayong pinhole digital SLR camera. We just have to adjust some exposure and shutter speed settings at ready na tayo kumuha ng mga unique photos na hindi gumagamit ng mga expensive lenses. Sir, ano po bang light ang best po for pinhole? Pwede po ba mag-artificial or talagang mas maganda kung talagang daylight? Pwede rin, yung dalawang yun. Yung daylight, kailangan talaga yung sun talaga nakadiretso sa'yo. Talagang mainit na mainit talaga kasi maliit nga siya, it will require na kailangan maraming tsaka para masilip mo siya makita mo. Light is your best friend. Ang most used principle sa pinhole photography. Kaya kahit artificial light, basta nakatutok sa subject, for sure na makakaproduce ng magandang soft images. So let's try! That's not nice. Got to go far, far. London by ta-ta. Oh, London by ta-ta. Strange young town. Kaya kung gusto mong maiba sa larangan ng pagkuha ng litrato, experiment with pinhole photography. London by ta-ta. London by ta-ta.